Mabuhay! At isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong buwan ng Agosto, we are celebrating the National Family Planning Month. And mula sa City Population Office and the City Human Resource Development Office, this is me, once again, Nurse Sachi from the City Employees Medical Clinic for another Learning Bite. So, pag-usapan po natin ang pagpaplano. Kasi tayo bilang mga government worker, magaling or marunong tayong magplano. We have plans for everything. From leave application, budget, schedule, and minsan kahit bakasyon, meron pa nga tayong itinerary. But, ang tanong, merong isang area ng buhay natin na madalas hindi natin napag-uusapan ng sapat. And that is family planning. So for today's Learning Bite, let's make that conversation practical. Alamin natin ano nga ba yung mga available na methods para kanino, ano yung mga advantages and limitations, and saan tayo pwedeng makakuha ng professional advice when it comes to family planning. So for today, we are not going to tell you what to do. So we are just going to make sure na alam po ninyo kung ano yung mga options at pagpipilian nyo. Because you can't make a decision kapag hindi mo alam yung mga options mo. And for today, that is our agenda. So muli, I hope marami po kayong matutunan sa Learning Bites na ito. So if you could plan one thing about your family, what would it be? Kailan? Ilan? Gaano kalayo yung pagitan? Or kailan kayo magiging handa para sa pagkakaroon ng anak? Because before we focus on the methods, kung ano-ano yung mga iba-ibang pamamaraan katulad ng pills, condoms, implant, at iba pang mga methods, gusto ko muna magsimula sa tanong na ito, na ano ba talaga yung family goals natin? Is it when to have your first child? Is it being ready kung kailan mo na gustong sabihin na, okay, kompleto na yung pamilya ko na ito. So, wala pong tama or maling sagot dito. Ang point dito is to make us realize na yung importanteng family decisions actually involve planning. So, ito rin po yung reason kung bakit merong National Family Planning Program ang Department of Health. Kasi according to Department of Health, family planning actually helps couples and individuals to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children while giving them access to information. So, again, hindi po ito para sabihin sa inyo na ito ang dapat mong gawin. We are here to provide you options. We are here to say that here are your options, here are the facts, and from then on, you can make an informed decision. So ngayon pag-usapan natin, ano nga bang benepisyo ng family planning para sa mag-asawa, anak, at buong pamilya? Unang benefit ang health ni mommy. Pregnancy and childbirth are major events sa katawan ng isang babae. Dahil hindi lang 9 na buwan ang pregnancy kung pag-uusapan natin. Kasama dito yung panganganak, recovery, breastfeeding, lack of sleep, and ang pag-aalaga ng newborn. So, family planning gives mothers the opportunity to say na kailan siya magiging healthy at ready na yung katawan niya para sa next pregnancy. So, hindi to ibig sabihin na merong exact number of years na dapat sundin yung lahat.
Ang importante dito ay merong pagkakataon na mapagplanuhan ang timing ng next pregnancy, kasama ang healthcare provider. Because birth spacing is also health planning. So isipin natin si mommy na bagong panganak, tapos may newborn, nagbe-breastfeed, kulang sa tulog, and for first-time mommy na nag adjust pa sa bagong role, family planning gives them something very valuable, which is their time. So, time to recover, time to care for their baby, and time to prepare for what comes next. Next is the child. Kapag may sapat na panahon between pregnancies, mas may pagkakataon ng mga magulang na maibigay yung 100% of their attention and resources sa mga anak na nandyan na. Pero hindi ko po ibig sabihin na kapag maraming anak ay hindi na napapangalagaan. Ang point po natin is that planning allows the parents na isipin yung mga needs or mga pangangailangan ng bawat anak. Because the reality is that hindi lang naman po pagkain ang kailangan ng isang bata. Every child needs healthcare, education, attention, support, emotional support, and quality time with their parents. And the DOH actually notes that family planning can provide parents more time to provide properly care for their children and meet their needs. So, halimbawa may toddler pa ang isang family. So, instead na sabay-sabay yung demands ng pag-aalaga ng newborn plus the toddler, with family planning, maaring mapagplanuhan ng parents kung kailan sila magiging ready for another pregnancy. Again, the goal is planning, not perfection. Because every child deserves time, care, and preparation. Isa pa sa benepisyo ng family planning ay ang mas planadong kabuhayan. The reality is that family planning is also financial planning. Ito yung benefit na madaling maintindihan because we are all familiar with budgeting. Kapag meron tayong malaking pagkakagastusan, hindi natin basta sinasabi na bahala na. Usually, pinagpaplanuhan natin kung kaya ba ng budget, ano yung mga priorities natin, and ano yung mga kailangan nating ihanda. So, the same principle applies to family planning. Because raising a child requires resources. Food, healthcare, education, clothing, transportation, at marami pa pong iba. And bawat isa po dyan ay merong financial component. Kaya nga po, even the Department of Health, they identify family planning benefits, which includes opportunities for savings and greater economic comfort. So kung isipin natin na let's say isang couple, isang nagsisimulang pamilya, gusto nilang magkaroon ng second child. So meron silang pagkakataon para mag-ipon, maghanda ng emergency fund, or magkaroon ng plan for childcare. But we're not actually trying to control the future. We are just simply preparing. Preparing much better for it. So to sum it all up, makikita natin na family planning actually can create a ripple effect. It starts from the mother being healthy and prepared, to the child having more time and care, and finally, para sa kinabukasan, good resource planning, education, and opportunities. Now, here's the most important part. Kung may family goal na tayo,
ano naman yung mga tools na available para matulungan natin na ma-achieve yun. So that's where the different family planning methods come in. So, hindi po tayo pipili ng method dahil sabi ng kapitbahay natin or dahil uso or dahil yun yung ginagamit ng kaibigan natin. We choose based on accurate information, health considerations, reproductive goals, and informed choice. So sa susunod na parte ng ating Learning Bite ay mapapanood po ninyo ano yung mga different methods for family planning. So this is from the Commission on Population and Development. And I hope this is an entertaining way para mas maintindihan po natin ano yung mga available options na meron po tayo. Oh, kumusta ka na? So ano, kailan niyo ba masusundan si Bunso? Di pa kayo ready ulit magka-baby. Alam mo, ox lang yan. Mahirap ang buhay ngayon, kaya pagdating dyan, suportado kita. Pero teka, nagpa-family planning naman ba kayo? What? Wala? Iha, ngayong pamilyado ka na, dapat planado rin ang pamilya nyo. Maraming family planning method dyan na madali at affordable lang. Parang yung implant. Yes, implant. Para lang siyang maliit na palito na ipapasok sa ilalim ng balat ng braso mo and then, boom! Safe ka na sa pagbubuntis for 3 to 5 years. Long term to, kaya protektado ka. Kahit ilang beses pang maglambing ang asawa mo. Of course, sa una may konting sakit sa braso pag nilalagay ang implant. Pero wala yan. Kesa bigla ka magka-baby, di ba? Mas masakit yun, physically and financially. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Safe na safe to at 99% effective pa. Libre din sa mga government clinics o sa mga accredited ng PhilHealth. Huwag kang makinig sa chismis. Once nalagay na ng doktor ang implant, sa arm lang siya magsistay at hindi na yan gagalaw sa loob ng katawan mo. Di mo kailangang mag-alala. Karaniwang nararanasan ng mga kumari kong nagpa-implant ang pagkakaroon ng pagbabago sa regla. Minsan, mas maaga kang magkakaroon. Minsan naman, mas matagal. Pero don't worry, kasi normal lang yon. If worried ka, pwede ka namang magtanong sa pinakamalapit na center o clinic, sa mga doktor, midwives, o di kaya sa mga health workers dyan sa barangay natin. So, nagpa-family planning naman ba kayo? Ano ka ba? Huwag ka mahiya. At bilang nurse, ako nang magsasabi sa'yo na family planning is normal at marami kang options na pwede mong pagpilian, parang yung IUD. IUD o yung intrauterine device. Para siyang maliit na nababuloktot na plastic na hugis letter T na may string sa bandang baba. Inilalagay ito ng isang trained doctor o midwife sa iyong matres. Itong maliit na IUD na to ang nagpipigil para hindi magtagpo ang sperm cell at egg cell ninyong mag-asawa. No meeting, no baby. Safe pa ang loving-loving nyo. Ang maganda pa sa IUD, long-term ang effectivity. May dalawa siyang klase na parehong pangmatagalan. Yung isa, IUD na may copper o tanso. Protektado ka sa loob ng 10 to 12 years. Yung isa naman ay hormonal IUD at protektado ka nito ng 5 years. Huwag kang matakot dahil safe na safe to at 99% effective pa. Libre din sa mga government clinic o sa mga accredited ng PhilHealth. Hindi siya gagalaw sa loob ng matris mo. Huwag kang maniwala sa mga chismis-chismis. Once nalagay, stay put na lang yan dyan at hindi magpapaikot-ikot sa katawan mo. Pwede rin itong ihinto once ready na kayo uli ng asawa mo na magka-baby. Ang kailangan mo lang gawin ay ipatanggal sa doktor or midwife ang IUD sa iyong katawan.
Bukod sa pansamantalang pananakit ng puson after malagay ang IUD, pwedeng magkaroon ng pagbabago sa buwan ng dalaw mo, which is totally expected naman at wala kang dapat ikatakot. Kung may iba ka pang tanong about IUD o iba pang family planning method, pwede mong lapitan ng mga doktor, nurse, midwives o di kaya barangay health workers. O itanong mo lang sa pinakamalapit na health center o clinic. Tapos kung gusto mo na magka-baby, ipatanggal mo lang sa doktor. Pwede niyong subukan yung LAM. Oo, yung LAM o Lactational Amenorrhea Method. Perfect siya na family planning method lalo na sa mga nanay gaya mo na bagong panganak pa lang at gustong mag-breastfeed. Pero para maging effective ang LAM, bilang proteksyon sa pagbubuntis, kailangan magawa mo muna yung 3 kondisyon. Una, dapat breastfed lang si baby. Tanging gatas mo lang dapat ang pinapasuso. Walang tubig or kahit anumang inumin. At dapat gagawin mo to pag gutom si baby. Mga every 4 hours sa araw at every 6 hours naman sa gabi. Pangalawa, hindi ka pa dapat uli nireregla after manganak. Pangatlo, dapat wala pang 6 months si baby. Short term lang ang method na to at hanggang 6 months ka lang protektado. Kaya ina-advise din namin at ng mga doktor na lumipat agad sa ibang family planning method kapag hindi na pwedeng gamitin ang LAM. Oo, safe to! Hindi porket bagong panganak ka ngayon, hindi ka pa pwedeng mag-family planning agad. May mga FP method dyan na bagay sa nagpapa-breastfeed o nagpapasuso ng mga baby tulad mo. Well, kung nahihirapan ka naman na LAM lang ang FP method mo, mas okay kung kumonsulta agad sa doktor mo dyan bago kayo umuwi para makapili ka ng mas swak na method sa'yo at sa iyong family. Mukhang tahimik ata ang bahay Tulog ba mga alaga niyo? Ilan na nga ba ulit ang anak niyo? 3 na? Wow! Last na yan. Well, pwede kayong mag-family planning para mas ligtas at protektado kayo. Marami pang option na pwede sa asawa mo at pwede rin sa'yo. Oo, sa'yo. Kahit ikaw pwedeng-pwede. Pwede mo itry yung tinatawag na vasectomy. Ang no-scalpel vasectomy o vasectomy ay para sa mga lalaking ayaw na magkaanak. Isa itong pamamaraan na ginagawa ng doktor kung saan pinuputo lang daluyan ng sperm para hindi na kailanman makabuntis. Mararamdaman lang ang bisa ng vasectomy after 3 months ng surgery. Kaya ina-advise pa rin na gumamit ng condoms o ibang contraceptive method para makaiwas sa pagbubuntis. After 3 months, permanente at pangmatagalan ng epekto nito. Huwag kang mag-alala. Di rin ito makaka-apekto sa loving-loving niyong mag-asawa. Mas magiging kampante pa nga kayo kasi mas protektado na kayo. Pwede kang makaranas ng mga panandaliang sakit, pamamasa o pamamaga after ng operasyon. Pero after 2 days, back to normal ka na uli. Iho, bilang haligi ng tahanan, mahalaga na pagplanuhan din natin ang mga ganitong bagay kasama ng asawa mo. Huwag ka ring mahihiyang magtanong. Mas nakakapogi na ngayon yung mga lalaking responsable o planado. Pwede kang magtanong sa mga doktor, nurse, o di kaya sa mga health workers at volunteers dyan sa barangay natin. Pwede mo ring itanong sa pinakamalapit na center o clinic. Iha, dumaan ako sa palengke kanina. Binila na kita ng fruits. Oh, grabe. Napakamahal na talaga ng bilihin ngayon. Sinabi mo pa. Kaya dapat mas pagplanuhan na talagang pagpapamilya. Napag-isipan mo na ba yung sinabi ko sa inyong mag-asawa? Maraming mabisa at murang family planning method dyan na pwede nyong gamitin upang hindi kayo mabigla. Pwede nyong itry yung pinakamadaling gamitin at mabilis sa lahat, yung condom.
Oo, yung parang plastic na sinusuot ng asawa mo tuwing loving-loving time nyo. Para siyang payong na pinoprotektahan ka sa ulan. Kung magamit sa tamang paraan, 87% effective ito sa pag-iwas ng pagbubuntis. Oo, sa mga convenience stores lang, makakabili na kayo. Libre rin ito sa mga ibang klinika. Ang maganda sa condom, pwede siyang gamitin kasama ng ibang family planning method para makaiwas sa HIV at iba pang mga STIs. Kung ayaw nyo naman sa condom, kailangan yung pag-usapan agad mag-asawa if anong FP method ang gagamitin nyo. May mga lalaki kasi na nagsasabi na nakakapagpawala ng gana ang pagsusuot ng kondom. Pero don't worry, kasi napakarami na ngayong options na pwede nyong pagpilian sa mga tindahan. Ngayon, may mga nag-o-offer ng iba't ibang kapal. May mga flavors na rin at lubricants para sa mas exciting at masayang loving time. Bukod sa nakatutulong ang kondom upang maiwasan ang pagbubuntis, pinoprotektahan pa kayo nito laban sa mga sexually transmitted infections o STIs. Ano ka ba? Sa panahon ngayon, hindi na nakakahiya ang mga ganitong bagay, lalo na kung para sa ating pamilya at kinabukasan. Kung may tanong ka o kayong mag-partner, itanong nyo lang sa pinakamalapit na center o clinic. Pwede rin kayong makahingi ng tulong sa mga doktor, nurse, midwives, o sa mga health workers at volunteers natin dyan sa barangay. Basta, tandaan mo lang ang bilin ko, mabuti nang magplano para protektado. O siya, sige, lakad na ako. Iha, napadaan lang ako. 3 times a month ako nagba-badminton. Malapit dito. Masaya naman. Uy, sama ka next time. Super pogi yung coach. Ha? Pregnancy scare na naman? O ano sabi ng partner mo? Diba, sabi ko naman sa'yo, itry mo nang mag-pills. Sobrang safe at abot kaya pa ang presyo. Libre din ito sa mga health centers. Ang pills ay isang uri ng family planning method. Iinom ka lang ng isang maliit na tableta kada araw sa parehong oras. Ang isang pakete ay sakto para sa isang buwan. Pinipigilan ng pills ang pag-release ng egg cell galing sa ovaries. Ang need mo lang gawin ay huwag kalimutang uminom ng tableta sa nakatakdang oras araw-araw para maging effective to. 99% effective siya kung magagawa mo ng maayos. Pwede kang mag-set ng alarm o reminder gaya ng ginagawa ng mga kumari ko para sure na hindi mo makakalimutan. Oo, minsan mag-iiba talagang cycle mo dahil sa pills, pero okay lang yun. Normal lang din yung minsan makakaramdam ka ng pagkahilo o sakit sa ulo, pero pansamantala lang naman yan. May pagbabago din minsan sa timbang ng katawan. Marami na ring brand ngayon ng pills sa mga butika na pwede mong pagpilian. Depende sa kung anong swak sa'yo. Pwede rin itong ihinto once ready na kayong mag-asawa na magka-baby uli. Ang kailangan mo lang gawin ay huwag nang uminom ng pills. O teka, late na pala ako. Nag-text na si Coach. Magpapapawis muna ako bago bumalik ng clinic. Kung may tanong ka pa about pills o sa ibang family planning method, pwede kang magtanong sa mga doktor na kilala mo, sa mga nurse or midwives, o di kaya sa mga health workers at population volunteers natin dyan sa barangay. O itanong mo lang sa pinakamalapit na center o clinic. Basta, anumang desisyon mo, isipin mo lang na pag ang pamilya ay planado, protektado. O siya, game na ako. Hi! Eto, nagpa-practice ng bagong sayaw. Tinuturuan ko kasi mga kasama kong nurse sa clinic ng mga Zumba moves. O ikaw, kumusta? Congrats nga pala sa baby mo, ha? Nakita ko sa post mo, napaka-cute! Kamukhang kamukha mo, eh. O ano
yun? Huwag ka na mahiya itanong, ako lang naman to. Nagpaplano na kayo mag-family planning? Ayos yan! Oo. Alam ko yung injectables. Yung isa kong kumare, ito ang gamit at okay daw. Hindi mabusisi dahil kailangan mo lang bumalik sa doktor every 2 to 3 months. Depende sa brand ng injectable para magpa-inject at hindi mabawasan ang pagiging epektibo nito. Huwag kang matakot dahil safe at 97% effective to. Pwede rin itong ihinto once ready na kayo uli ng asawa mo na magka-baby. Ang kailangan mo lang gawin ay hindi na magpa-inject ulit. Hindi siya masakit. Para ka lang kinagat ng langgam. Safe rin to kahit nagpapa-breastfeed ka. Walang magiging epekto ang monthly injectable sa gatas mo o sa iyong baby. Gaya ng ibang family planning method na may hormones tulad ng pills or implant, makararanas ka rin ng pagbabago sa regla mo once nagpa-inject ka. Minsan matagal ang dating, minsan mabilis o di kaya wala talaga. Pero lahat ng ito ay expected naman at wala kang dapat ikatakot. Kung may tanong ka kung saan pwede magpa-inject o tungkol sa iba pang family planning method na gusto mo itry, pwede kang magtanong sa pinakamalapit na center o clinic. Pwede rin magtanong sa mga doktor, nurse, midwives, at pati na rin sa mga health workers natin dyan sa barangay. Basta usapang family planning, mapag-uusapan natin yan. Dahil kung para sa pamilya, mabuti nang magplano para protektado. O sige, bye! Hi! Eto, nagpa-practice ng bagong sayaw. Tinuturuan ko kasi mga kasama kong nurse sa clinic ng mga Zumba moves. O ikaw, kumusta? Congrats nga pala sa baby mo, ha? Nakita ko sa post mo, napaka-cute! Kamukhang kamukha mo, eh. O ano yun? Huwag ka na mahiya itanong, ako lang naman to. Nagpaplano na kayo mag-family planning? Ayos yan! Oo. Alam ko yung injectables. Yung isa kong kumare, ito ang gamit at okay daw. Hindi mabusisi dahil kailangan mo lang bumalik sa doktor every 2 to 3 months. Depende sa brand ng injectable para magpa-inject at hindi mabawasan ang pagiging epektibo nito. Huwag kang matakot dahil safe at 97% effective to. Pwede rin itong ihinto once ready na kayo uli ng asawa mo na magka-baby. Ang kailangan mo lang gawin ay hindi na magpa-inject ulit. Hindi siya masakit. Para ka lang kinagat ng langgam. Safe rin to kahit nagpapa-breastfeed ka. Walang magiging epekto ang monthly injectable sa gatas mo o sa iyong baby. Gaya ng ibang family planning method na may hormones tulad ng pills or implant, makararanas ka rin ng pagbabago sa regla mo once nagpa-inject ka. Minsan matagal ang dating, minsan mabilis o di kaya wala talaga. Pero lahat ng ito ay expected naman at wala kang dapat ikatakot. Kung may tanong ka kung saan pwede magpa-inject o tungkol sa iba pang family planning method na gusto mo itry, pwede kang magtanong sa pinakamalapit na center o clinic. Pwede rin magtanong sa mga doktor, nurse, midwives, at pati na rin sa mga health workers natin dyan sa barangay. Basta usapang family planning, mapag-uusapan natin yan. Dahil kung para sa pamilya, mabuti nang magplano para protektado. O sige, bye! Iha, ako nang naghugas ha. Total, ikaw naman ang nagluto. Sulit ng day off ko galing sa ospital. Ay, teka, yan na ba yung bunso nyo? Ang laki na pala ng pangatlo nyo. Ang bilis talaga ng panahon, ano? Ay, oo. Delikado yung mga pregnancy scare na yan. Pero kung parehas nyo namang napagdesisyonan mag-asawa na ayaw nyo nang sundan yung mga anak nyo, mabuting mag-family planning na kayo. Pwede mo itry yung ligation.
Sa ligation, pinuputol at tinatalian ng fallopian tubes mo para siguradong hindi na magtatagpo ang sperm cell at egg cell niyong mag-asawa at hindi na mabuntis ulit. Oo, safe to kasi ang gagawa naman nito ay doktor. Well, may kaunting sakit after ng operasyon, which is normal naman. Pero may gagamitin namang anesthesia so wala kang dapat ikatakot. After 2 days, pwede ka na uli bumalik sa mommy duties mo. Ang maganda sa ligation, permanente at pangmatagalan ang epekto nito. Hindi ka tatanggalan ng matris, ano ka ba? Sa ligation, tatalian lang ang daanan ng egg cell mo pero magkakaregla ka pa rin. Huwag kang makinig sa ibang chismis dyan. Hindi rin ito makakaapekto sa paglalambingan yung mag-asawa so wala kang dapat ikabahala. Teka, mukhang gising na rin yung alaga ko. Basta, if may tanong ka pa about ligation or sa iba pang uri ng family planning method, itanong mo lang sa pinakamalapit na center o clinic. Pwede rin makahingi ng tulong sa mga doktor, nurse, midwives o sa mga health workers at volunteers natin sa barangay. Bastang advice ko lang, magplano para pamilya mo ay protektado. O siya, sige, una na ako ha. Uy, thank you Iha. Inaayos ko lang schedule ko. Alam mo na, busy sa work sa clinic. Ayan, natapos din. O, napag-usapan niyo bang mag-asawa yung sinabi kong family planning method? Iha, ngayong pamilyado ka na, dapat planado rin ang pamilya mo. Mahirap ang buhay, pero pwedeng gumaan kung maayos ang pagpaplano at marami kang pwedeng pagpilian. Oo, pwede mong itry yung fertility awareness methods. Ito yung tinatrack natin kung kailan tayo fertile or ang mga araw na pwedeng magbuntis. Sa mga araw na yon, bawal mo ng loving-loving ha, upang maiwasan ang pagbubuntis. Iba-iba ito, depende sa babae. Pero kung regular ang pagregla mo, nangyayari ito sa gitna ng iyong cycle. May iba't ibang klase ng fertility awareness methods na ginagamit ngayon. Pwedeng standard days method, 2-day method, ovulation method, o symptothermal method. Sa mga method na ito, kailangan mong itrack kung kailan ka nagkakaregla o kung may pagbabago sa katawan mo, gaya ng pagtaas ng temperatura para malaman ng mga araw na pwede kang mabuntis. May mga app na rin ngayon sa cellphone na pwedeng tumulong sa'yo dito. Pero reminder, magiging epektibo lang ang fertility awareness methods kung masusubaybayan mo ng maayos ang iyong pagiging fertile araw-araw at kung pareho kayong magtutulungan ng partner mo. Mas mabuti ring humingi ng tulong sa isang qualified family planning provider para maturuan ka ng mga dapat at tamang gawin. Siyempre, ano pang silbi na naging nurse ako kundi kita matulungan, di ba? Basta, kung may concern ka, itanong mo lang sa pinakamalapit na center o clinic o di kaya magtanong sa mga doktor, nurse, midwife, barangay health workers o population volunteers na malapit sa inyo. Tandaan, normal ang pagpaplano lalo na kung para sa pamilya mo. Dahil ang pamilyang planado, protektado. O siya, sige. So after seeing all the different methods of family planning, I hope one thing become clear to all of us, na hindi lang pala iisa yung sagot. Merong pills, injectable, implant, condom, natural family planning, at iba-ibang permanent methods. Bawat isa may kanya-kanyang benefits, consideration, and kung nababagay ba ang bawat isa sa atin. Kaya babalik po tayo dun sa tanong na hindi yun kung ano yung pinakamagandang contraceptive. Rather, ang mas magandang itanong ay ano yung family goal ko at ano yung option na maaring makatulong para ma-achieve natin yun.
Kaya kung meron pong isang bagay na gusto kong maiuwi ninyo mula sa learning bite na ito, ay the reality that family planning is not only health planning, but it's actually life planning. Higit sa lahat, family planning is about empowering families to make responsible and informed choices. Kasi kapag alam po natin yung options natin, mas makakapili po tayo ng tama. Kapag meron na tayong tamang impormasyon, mas magiging responsable yung ating desisyon. And kapag ang pamilya may pagkakataong magplano, mas may pagkakataon din silang maging handa. Kaya ngayong buwan ng Agosto, tandaan ang pagiging planado, protektado, panalo. Alam ang family goals, alam ang options at tamang impormasyon, at masanda ang pamilya para sa kinabukasan. So muli, magandang araw sa inyong lahat, and this is Nurse Sachi, and I hope marami po kayong natutunan sa araw na ito.